Eto na, biglang natuklasan, pinangakuan, inutusan ni Senador Escudero ang Supreme Court i-dismiss ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kapalit! Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Grabe ho itong isiniwalat at napakainit pong usapin. Ngayong araw na ito, kalalabas pa lang na mainit na balita ay pinakailaman pala at pinangakuan, inutusan ni Escudero itong Supreme Court nang sa ganon ay inutos niya na i-dismiss ang impeachment laban ho kay Sara Duterte. Ano ang kapalit ng pag-dismiss ng impeachment laban kay Sara Duterte na pangako ni Escudero sa Supreme Court? Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan. Panoorin, pakinggan ng ibabahagi ko po sa inyo. Nako, pagulat-gulat po ito. Nandiyan po, nilagay ko sa screen. Pwede nyo pong makita. Pwede nyo i-screenshot para lubos nyo pong maunawaan para kayo ho ay mayroong batayan. Heto, ipapaskil ko muna at ilalagay ko itong buhat sa Pilipinas Today. Nandiyan po, buhat sa Pilipinas Today. Mga kaibigan, nandiyan po ang larawan ni Sara Duterte. Dapat sinama si Escudero dito. At nandiyan po ang larawan ni Judge Mark Vic Leonen. Babasahin ko muna, mga kaibigan. Mark Vic Leonen, magiging Supreme Court Chief Justice kapalit ng impeachment. Aba, tama po ba ang binabasa ko? Binabasa ko lang ho ito. Medyo masakit sa taingang pandinig, mga kaibigan. Bakit magiging Chief Justice kapalit ng impeachment? Ito si Mark Vic Leonen. Ito po yung isang judge diyan sa Supreme Court. Nandiyan po ang larawan, mga kaibigan. Matindi po ba? Matindi, di po ba? Babasahin ko, mga mahal kong taga-subaybay, ang nilalaman. Nandyan din ho, nilagay ko, malinaw. Sa pamamagitan ng kanya di umano'y mga news sources na pagtahi-tahi ng mamahayag na si Antonio Montalban ang mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment issue laban kay Vice President Sara Duterte at kung paano natuloy sa pagbabasura ng articles of impeachment ng Korte Suprema. Huwag kayong bibitaw, mga mahal kong taga-subaybay. Samahan nyo po akong panuorin hanggang dulo. Dito malalaman nyo at ibabahagi ko po sa inyo kung paano inutusan ni Escudero, kung paano inimpluensyahan nang sa ganun i-dismiss ang impeachment at ang kapalit, ang pangako ni Escudero ay gawing Supreme Court Justice itong si anong pangalan nito? Sandali lang ha. Itong pinangakuan niya mga kaibigan, itong judge na ito. Sandali lang ho. Ito si Mark Vic Leonen. Maliwanag po dyan, Mark Vic Leonen. Ipapaskil ko muna. Ayan. Yan yung pinangakuan niyo po. Itutuloy ko kung paano siya nangako, mga mahal kung taga-subaybay. Eto, babasahin ko. Ito ay base na rin sa kanyang prediksyon na 12 maestrado na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pwesto. Ang buboto upang ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban
kay VP Sara Duterte. Nako ho. Oh. Eto pa. Base sa inside information na kanyang nasagap, natugunan din ni Montalban na pinangakuan din di umano ni Senate President Chis Escudero, si Senior Associate Justice Marvic Leonen ng pwesto na punong maestrado ng Korte Suprema kapag naupo sa Malacanang si Sara Duterte. Nako po, ay nangangarap ng gising ho ito. Itong si Escudero talagang gustong maging Vice President ng Pilipinas. Itong si Sara Maupusit Lustay. Oh, ito ay base na rin sa nasa na. At 62 Leon is the last 8 years to be go. Hindi ko na ano yan, babasahin. Binahagi ko lang po sa inyo ang importanteng mahalaga. Buhat po yan sa Pilipinas Today. Nandiyan po, naka-plus sa screen. Ang lahat ko pong nabanggit, disclaimer lang, mga kaibigan. Ang lahat ko pong nabanggit dito na binasa ko ay hindi po galing sa akin sariling kuro-kuro. Tayo po ay mayroong batayan at yan o, buhat sa Pilipinas Today, ang mainit na balita na yan at ibinahagi ko lang po sa inyo at binigyan ho natin ng anumang public opinion. Maliwanag po dito na pinakialaman ni Escudero, ayon ho sa binahagi ko sa inyong balita, inutusan ang Supreme Court at pinangakuan na kapag dinismiss ang impeachment ay itatalaga bilang punong maestrado ng Supreme Court itong nasabing judge. Mga kaibigan, pinakilala ko na ho. Ano po ang masasabi nyo dito? Tama po ba ang ginawa dito ni Escudero? Yan po sa comment section. In reaction, karapatan nyo ho magbigay ng anumang public opinion. Wala pong kalaban-laban dito ang taong bayan. Wala pong kalaban-laban ang Republika ng Pilipinas o ang ruling ng batas natin dito. Dahil kung ganun, una, 12 ho na maestrado na appointe, 12 judge ang appointe ni Digong Duterte na pumabor ho at bumoto. Paano pa mananalo at mananaigo dito ang katotohanan? Pangalawa, dito sa utos ni Escudero na kailangang i-dismiss ang impeachment kay Sara Duterte kapalit ng kanyang pangako na gagawin Chief Justice itong nasabi ko nabanggit na judge. Paano pa mangingibabaw ang katotohanan dito kung ganyan ho ang ruling ng batas sa Supreme Court? Kaya pala hindi tayo nagtaka. Isiniwalat ni alias Totoy, padaanan natin kaunti, na mismo itong mastermind na mapira na tinuturo sa pagkawalanan sa bungero ay nababayaran ang Supreme Court. Hindi tayo magtataka kung bakit nasabi yan ni alias Totoy. Kaya pala hindi nasusob noon at panay dismiss ang kaso. Mayroon pa nga nakapagpiyansa noon yon, panahon ni Digong. Ganyan no ang kalakaran pala sa Supreme Court. Disclaimer muli mga kaibigan, pawang public opinion yung ibang ibinahagi ko sa inyo. Muli ho, mayroon po tayong batayan at binahagi ko po sa inyo yan. Karapatan po natin na malaman ho dito ang katotohanan. Sanlay ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.